I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists, supporters and OFW. Hello po. Nako mga beswa. Ano naman itong nangyari kay Camille Villar? Sabi ko sa inyo parang tama yata yung sinabi ko sa aking video. Sino man ang kumakalaban kay PBBM, mamalasin talaga mga kababayan. Diba? Si Camille Villar inendorso ni Sara Duterte. Nako po, kasama yung ama niya, di ba? Para sa akin parang pang traidor 'yon kay Pangulong Marcos Jr. sa alyansa. So, sa balita nito mga kababayan, mayroon tayong scoop, no? Ito daw ay ito, basahin ko para kompleto detalyado mga bes. Guys, sabi po ng Abante News Online. News update, maglalabas ng showcase ano ba yan? But anyway, ito sabi po ng Abante News Online. News update. Maglalabas ng showcase order ang Komisyon ng Eleksyon, which is ang COMELEC, laban kay senatorial candidate Camille Villar. Kaugnay ng umano'y insidente ng vote buying sa isang pampolitikang aktibidad na ginanap sa Cavite. Agay! Naku! Ano nangyari? Ito ba'y totoo mga beswa? So abangan po natin yan itong pangyayari na ito. Naku po, ano bang nangyari dito? Kasi alam nyo naman sa survey hindi po ako gaanong naniwala sa mga survey online. Tulad ng Pulse Asia, SWS, hindi po talaga ako naniwala. Mas naniwala po ako sa Kali survey. Doon talaga sa legit yun. So dahil dito mga bes, kasi sa survey ito si Camille Villar laglag. Hindi po talaga siya nandoon sa mga top 12 So baka nga gumawa ng kaparaanan, hindi natin alam kung totoo ito na kumbaga buying voting nga vote buying nga hindi maganda po ito mga kababayan. Pag ito napatunayan di ba ma-disqualified siya. Naku po. So basahin po natin ang mga ibang yung ibang post. So, ito pa mga beswa. Nakikita nyo, nakaitim mga beswa. Anyari. Ito ba ang sign ng ng kamalasan? Agay. Alam po natin. Yan ang campaign period ni campaign color ni Senator Amy at ni Sara Duterte. 'Di ba? 'Di ba inendorso ni Sara ito? Sus. Bakit naging itim? Agay. Well, anyway, alam nyo, ang itim na kulay, very elegant yan. When it comes to fashion, di ba? Event, celebration, anumang klaseng event yan, ang black colors is very maganda yan, very elegant colors. Pero mayroong ibang ibig sabihin ng kulay itim. Pag ginamit mo sa kasamaan or sa ibang illegal na gawain, syempre kamalasan at karma ang kulay na yan. So dahil dito mga kababayan, sa aking nakikita, alam po natin kung gaano ito pinagmamalaki ni Pangulong Marcos Jr. sa campaign rally nila sa alyansa, sabi ng Pangulo, ito si Camille Villar, magaling ito mamuno. Walang bad record, sabi ng Pangulo. Si PBBM, nakita nyo yung effort niya. Lumalabas ang pawis. Lumalabas pa ang ugat niya sa kakasigaw na itong alyansa na dapat suportahan sapagkat ito ay malaking katulungan sa ating bayan. Pero anong ginawa ng iba? Si Camille Villar, ayun. Para sa akin pang traidor po yun. Kaya sabi ko, lahat ng mga traidor kay PBBM, mamalasin yan. Ito. Sabi po dito guys ng Pilipinas Today. Ayan. Nakatakdang maglabas ng showcase order ang Komisyon ng Eleksyon, COMELEC, laban sa Las Piñas Representative Camille Villar dahil sa umanay naganap na vote buying sa campaign event niya sa Imus, Cavite. Agay, ano kaya ito, no?
Pero guys real talk tayo. Palagay ko hindi mananalo to. Sa totoo lang, nadadrag yung pangalan niya sa ginagawa ng nanay niya dito sa bagong viral yung RTL. Kasalanan ni Cynthia Villar. Hey, nako po, agay. Ayon kay Comelec Executive Director Chupisto Elnas Jr., head ng Committee on Kontrabigay, nagmula ito sa isang anonymous complaint na nagpasa ng Facebook video kung saan makikita ang kandidato sa stage habang nagpaparapol ng cash prize ang mga local aspirant sa mga dumalo sa naturang event. Di ba guys, bawal po yan? Correct me if I'm wrong bawal po yan, di ba? Sa sa campaign code. Ewan ko lang Siyempre, mga bes, pag alam mo kasi eleksyon, dapat campaign lang. Kumbaga, nangampanya ka lang without, without yung bigay-bigay, 'di ba? So, I think diyan po siya nagkamali, May parapol, sabi dito. Di ba bawal 'yan? Oh, naku po. Abangan po natin ito, Ay, nako. Alam niyo itong mga kandidato na ito, siguro ito naman hindi mga illiterate, 'di ba? Alam nila po ang rules and regulation sa campaign period. 'Di ba, mga bes? Bakit ginagawa pa nila? Anong nangyari ito sa mga 'to? Ayan. Sabi po dito, tuloy sa ngayon ay inimbestigahan paumano ng kontrabigay ang ipinapasang video na lumalabas noong Pebrero 16 upang malaman kung ito ay naganap noong campaign period. Samantalang nakasaad sa ilalim ng Comelec Resolution number 11086 na ang campaign period para sa mga national candidate ay mula Pebrero 11 hanggang Mayo 10. O yan, unless lang kung January siya nagparapol, okay lang yun, pasok. Pero pag February 11 hanggang 10, sakop ng February or kailan 16, di ba? February 16 nagparapol siya, agay patay ka ngayon. Pag pag natuklasan na talagang lumabag siya, tanggal, disqualified. Sino kayong susunod, mga bes? Ano po ang kapalagayan niyo, mga kababayan, sa nangyayari? Ayan. Bawat mag-tridor kay PBBM, kakarmahin talaga yun. Alam nyo guys, napakabait na pangulo na ito. Grabe effort ni PBBM sa campaign period nila. Wala silang masasabi sa kanya. Tinutulungan sila ng pangulo mismo. Biro nyo yun. Camel Villar nag-vote buying sa Cavite, ipapatawag ng Comelec. Maglalabas ng Commission on Election Comelec ng showcase or laban kay Las Piñas Representative Camel Villar dahil sa amuan ay vote buying na naganap sa Cavite. Agay. Kung ako si Camel Villar, mag-withdraw na lang ako. Wala na. Hindi naman nanalo yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Lalo na may issue yung kanyang Mother Earth. Naku, patay tayo dito. Hindi naman mananalo. Maniwala kayo ngayon pa. Kinakalaban nyo ang Marcos Loyalist. Ayan. Tuloy. Pag once na kinalaban nyo si Pangulong Marcos Jr., ang katapat nyo, Marcos Loyalist and supporters. Alam nyo kung gaano kadami yan ang Marcos Loyalist. Gabulto po yan. Milyon po yan. Wala. Sayang. Kami, hindi namin sasayangin ang boto namin. Kahit in-endorse kayo ni Pangulong Marcos Jr., once na tinatridor nyo yan, kangkungan ang punta nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi kami magbubuto sa inyo. Ayan learn and lesson yan. Itong mga kandidato na ito, parang akala mo walang pinag-aralan. Alam nila bawal ang ganyan, ginagawa pa rin. Kung talagang ayaw ka ng taong bayan, ayaw talaga sa iyo. Kaya nga sa lahat ng tumatakbo sa pagka-senador o sa mataas na posisyon sa gobyerno, gandahin nyo performance nyo habang nakaupo kayo. Para nang sa ganun, tumakbo kayo uli, makita ng taong bayan, ibubuto kayo uli, sasabihin, wow, galing na ito kailangan ibuto ko ito, maganda itong gawa niya, maganda yung performance niya nung naging senador siya, nagiging congressman. Di ba? Ganun lang kasimple yun. So yan guys, ano po ang kapalagayan? Kayong balang humusga. Karma is real. Sunod-sunod na yan. Once na i-tridor nyo si PBBM, talaga, karmahin kayo. Si Pangulong Marcos Jr. pa. Matindi ang niyan, ang karisma niyan. Medyo mapanganib ang kanyang pangalan. Pag once na tinitridor mo yan, mamalasin ka.
So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.